Ako ay isang organic na personnel ng 1st Scout Ranger Regiment. So, once kasi na organic ka ng regiment, obligado tayo na mag-schooling ng Scout Ranger course. So, ako, medyo late na ako na nag-schooling ng Scout Ranger course dahil pag-graduate ko ng private, naging athlete muna ako, naging marathoner ako, pero hindi naman ganun hindi naman sinuwerte, hindi naman nanalo kasi marami pang malalakas. So, assigned headquarters, ilang beses na akong nirecommend ng CEO namin ng headquarters noon. Nandiyan pa si Captain Dimot. Marami akong alibay, hindi muna ako nag-join sa mga naunang SR classes. Marami akong alibay. Unang-una kasi nag-asawa ako kaagad. So, dahil hindi talaga po pwede na hindi ka mag-undergo ng Scout Ranger course, itinapon ako ni Captain Dimot, George Dimot sa field, sa 11 Scout Ranger Company. So yun ang natatanging kumpanya na unit ko hanggang sa nakapag-retire ako. 11 Scout Ranger Company ang unang unit at nag-retire ako sa Scout Ranger Company. Wala, hindi na ako lumipat ng ibang Scout Ranger Company. So 1994, non-ranger pa ako noon. First assignment ko sa Sarangani Province. Doon humabol na lang ako doon sa kumpanya namin kasi from headquarters na-reassign ako sa 11 Scout Ranger Company. So sa Sarangani medyo less ang enkwentro, tsaka hindi pa ganun kalakas no 1994, dyan, November 94, 95. Tapos noong 1995, lumipat kami sa Malmar, sa Carmen. So doon, yun ang first encounter ko sa Malmar. Hindi, kumbaga, doon ako inumpisahan ng takot. O doon nagumpisa yung takot ko. Una-una, hindi pa ako ranger noon eh. Takot dahil... Kumbaga, nervous pa ako kasi yung mga kasama ko, puro solid na mga Scout Ranger. Tapos ako, wala pa akong karanasan. Hindi pa ako graduate ng Scout Ranger course. Kumbaga, wala pa akong masyadong alam talaga. Tsaka lakas pa ng MI noong mga panahon na yun. Puro MI. Ang mga kalaban namin doon, naka-black suit rin sila. Yung plane natin na black suit. Ang nangyari, nag-recon lang kami noon, sir. Sakay kami na isang team under Sergeant Camacho, John Camacho. Sakay kami ng bakal, tangke, recon. Hindi naman namin akalain na ambusin kami, ang lakas ng loob ng mga MI, inambus yung bakal. Patag yan. Tapos mga Jimelina lang, maliliit na Jimelina, yun ng mga puno-puno doon. Nakikita mo yung mga kalaban doon, puro naka-black suit, ang dami. Bago kayo maambus, kitang-kita nyo yung kalaban? Nung nung nakababa na kami, kasi hindi na makaalis yung ina-assault na yung tangke. Ano bang dala nyo? Simba o APC? Komando yata yun, sir. Komando, so wheeled o gulong? Oo, sir. Meron pa isa, sir, yung kadena, yung APC. APC, oh. May APC pa yun, dalawa yun eh. Ngayon, yung APC, bumao na sa putik, yung kanya, hindi na makaalis. So, hindi rin pwedeng iwan yung komando. Ngayon, ang ginawa na ni Sergeant Camacho, bumaba kami sa tangke para salubungin yung mga MI. So ako ang ginawang radyoman noon. So pag kung sinong unang tatalon. Kasi ako yung nandun sa pinakadulo,
ito yung pintuan na yung kinakapitan, ako yung dun sa dulo. Yung dito, wala pang tumalon. Eh, sabi naman ni Seren Camacho, Odil, tumalon ka na. Eh, ako yung non-ranger pa ako. Eh, sabi niya, talon. Yung pagtalon ko sa komando, sabay gulong, tumalsik yung handset, sumabit doon sa baging. Hindi na ako makatayo para kunin yun kasi nakita ko na sila, ang dami na ng nag-a-assault na yung mga kalaban. Ikwento mo nga, ano ba yung feeling ng lumalagitik na bala na nasa loob ka ng bakal? Paano yung feeling ng isang ambush na una, baguhan ka? Hindi ka pa ranger nun. Ito ang natatanging ambush na na-experience ko kasi hindi naman kami na-ambush sa lahat ng kuan. Isang ambush lang ang na-encounter ko. Yun, nasa loob pa kami ng bakal. So, nasa loob kami, hindi, kumbaga, maririnig mo yung lagitikan ng mga bala doon sa katawan ng tangke na yan. Eh, ako noon, siyempre, nervyusin din ako kasi pag hindi kami makalabas doon, sila ang papasok kasi nandyan na sila eh. Ngayon, parang ang isip ko, kung hindi kami lalabas, mamamatay pa rin kami. Buti hindi kayo in RPG. In RPG, yung isa, sir. Ay, hindi, yung amin, sir, in RPG, buti lang hindi rin nasintruhan. Oo. Na umuuga talaga, pag pumutok pala yung RPG na pakalakas. Anong feeling Halos, na nasa loob katamaan ka ng RPG? Para kang nasa alon, para kang nasa bangka ba na pag hinampas ka ng alon, parang ganun. Pag pinutukan ng yung ilalim ng tangke, kaya niya palang uga-ugain yan, pero hindi naman kayang pataubin siguro. So yun, nandun ka na. Ninervyusin ka rin. Ninervyusin ako doon. So nung nakatalon na ako, yun nga, parang joke lang kasi yung handset ng radyo ko ang layo. Hindi naman ako makatayo kasi nandyan din yung mga kalaban, nakadapa na ako. Eh gusto ni Seren Camacho na iabot ko sa kanya yung radyo. Hindi ko naman kayang abutin kasi ang layo. Sabi ko, bahala na to. Nagtag-ubwar na lang kami ng baging. So, ayun nga, nung nakuha na yung radyo ni Seren Camacho, saka pa lang nakapag-command si Seren Camacho sa amin na magkuha na kami ng cover na. Nagpwesto na kami kasi papalapit na yun. Malayo pa eh, nung pinutukan kami, malayo pa yung pan eh. Gaano, nung pinutukan kayo, magano kalayo pa yung kalaban? Siguro mga more or less 100 meters pa. So malayo pa. So Malayo nakareact pa pa kayo. Kasi kung dikitan, agoy, katay. Malayo-layo pa, pero marami. So yun, nung nakapwesto na kami, saka pa lang nakalabas yung tangke, sir. Saka pa lang nakapwesto, nakapurma. Kasi hindi siya makapagpaputok eh, kasi yun, nabalaho na yung EPC, nabalaho na. Nung nakakuha na kami, tapos ang bilis naman ng reinforcement, yung first company dumating na rin. Hanggang sa, nakinuyog na rin. Matras na lang din yung mga kalaban. So, ang baptism of fire mo pala, ano mo pala, ang boss pa lang una mong encounter talaga. Ganon lang kasimple yung encuentro ko noon. Non-ranger pa ko noon. Tapos, ayun nga, basta kapag organic ka ng Scout Ranger Regiment, obligado, mag-undergo ka ng Scout Ranger course. So, bago ako nag-schooling ng Scout Ranger course, nakailang encuentro na ako, kumbaga, nabinyagan na ako. Ano pa yung ibang encounter mo, Master, nung bago ka Test mission ng SR Class 128 ay nasa Basilan. Buong isang buwan, wala kaming enkwentro. So, malungkot yung class namin, sir, kasi sabi ng senior TAC namin, hindi kayo makakagraduate kasi wala kayong enkwentro. So, malungkot kami noon. Sabi ko, totoo kaya yun?
So ang ginawa ng training committee, pina-extend kami ng 5 days doon sa Lower Mangas, Basilan. 128-96 kayo, 96, sir. 96, oh. So doon sa extension ng aming test mission, dahil sa siguro ayaw rin ng Panginoon na tsaka ng training committee na hindi kami makagraduate, binigyan kami ng isang matinding enkwentro. So nangyari yung, pero ang movement namin doon, sir, rigo doon kami noon eh. By group, group, ano ba yung tawag doon? Basta Combat group? Combat group. Mm. By combat group yung movement namin noon. Sa isang combat group, tatlong ano ba yan? Tatlong team. Mm. Tatlong team kami noon, sir eh. Team ni then Lieutenant Pinpin, team ni Makapili, Sir Makapili, yun ang team leader ko, sir. Kasi si Sir Harold Argamosa, siya yung combat group commander namin. So doon, sir, sa sa objective namin, kasi iba-iba malalayo yung namin eh, bawat combat group malalayo yung distansya. Pero yun, rigo doon. Doon sa group namin, sa objective namin, mayroon kaming na upihan na positive yung kalaban doon sa objective namin, doon sa target namin. So mga 75 meters, alas 5 ng madaling araw, ang estimated distance, 75 meters. Nakikita na namin, sir, yung ilaw ng gwardiya nila, yung flashlight nila. Gumagano na yung flashlight nila eh. So ang ginawa ni Sir Argamosa, kinausap si Sir Makapili. Book, positive. Nandyan na yung kalaban. So ganito ang gagawin natin. Kasi maliwanag na, alas 5, mga 5:15, ganun sir din yung oras. Ganyan naman talaga palagi yung oras ng raid natin eh. So madalit sabi, doon pa lang, mga 75 meters, nag-skirmisher na kami, sir. Skirmisher na. Buong section, sir. Section. Yung isang team, kay Sir Pinpin, naiwan. Sila yung backup namin sa likod. So, simula dito hanggang doon sa kalaban, 75 meters, takbo na yan, sir. Talagang niras up na namin yan. Tinakbo na namin. Ngayon, siyempre, dahil sa atat na kami, makagraduate, kumbaga, wala na, hindi na kami doon sa ingay. Ingay ng backpack, ingay ng kaldero, ingay ng canteen water. Ang importante sa amin noon na makagraduate kami, kailangan lusubin na yan para makagraduate kami. So ang ginawa, niras up 75 meters, niras up na namin yan. Assault kaagad. Takbo. Yun nga lang, ang hindi maganda kasi compromise kami, naka-perimeter na yung mga kalaban, marami pala sila. Nandun na, nag-aabang na lang, sir, sa amin. So one section uma-assault dahil gustong graduate ng Ranger. Tapos yun, sir. Ang pinasok siguro ang dami talaga. Mahigit 100 siguro yun. Kasi marinig mo yung ingay nila, sir, yung putok talagang, tsaka ang luwang ng area nila. So nung malapit na kami, sir, volume of fire kaagad sila. Bulagta kaagad yung dalawang tropa. Patay agad. Aliascon, tsaka si magkabats din yun, si late Aliascon, tsaka si kalimutan ko pangalan ng isa. Assault kayo pero walang cover o paano? May mga puno-puno naman sila, mga new gun yun eh. New gun lang talaga siya. New gun pero tapos assault na sige na, parang bakal na, sir. Ganun. Sige na, para makagraduate lang.
So, first verse, namatayan kagad kami, wounded na agad yun. Ang bali 15 kami kasi mayroon kaming isang guide na kapgu. Bali 15 kami lahat. So, noong unang putok pa lang, patay na yung 2, na-wounded na yung 5. So, 7 na lang kami sir natira. One team na lang natira? Yes sir. Halo-halo na yun. Yung sa team namin, yung 60 gunner, yung katabi ko, kasi ako yung tail scout noon eh. Tail scout ako noon. Yung katabi ko, 60 gunner, si Vasquez, tinamaan na. So, hindi na makapagpaputok. Yung lead scout namin, si Labaho, wala na. Tad na rin yung paa niya kasi talagang winalis na kami doon eh. So, ang kuwan ni Sir Argamosa na hold the line. Nag-hold the line na kami kasi ilan-ilan na lang kami, 7 na lang kami. Inano namin, inhanap niya yung guide, wala na rin, tumakbo na yung guide, bumalik siguro, hindi na namin nakita. Doon sir sa pag-hold the line namin, kala yun din ang hindi ko rin makalimutan doon na sabi ko sa sarili ko, hindi na ako yan makakauwi. Kasi sa dami ng, doon sa pwesto ko sir, nakaluhod na ako doon sa malaking puno ng nyog. Makikita mo paano tadta rin ng bala yung nyog. Paano nga? Sige nga, ikwento mo nga yung anong detalye, paano tadta rin ng bala yung nyog. Kung ito yung nyog, naandun ako nakaluhod, makikita mo yung talsikan ng balat ng nyog yung pag tinamaan ng bala ng kalaban. Ayun, kunting ganun mo lang siguro, talagang... Kasi pin down ka, hindi ka makagalaw din doon. Hindi makagalaw, sir. Alam din nila na sa likod ka ng nyog. Oh, sir, kasi yun ang tinitira talaga nila eh. Kasi doon yung putok, kasi yung 60, sir, na hawak ng gunner namin. Kinuha ko na rin kasi important yung baril ko. Pag meron ako nakikita na marami na pag ganun lang, parang ano lang, parang namumulot lang ng nyog. 60 ang pinagbabaril ko sa kanila. So, alam nila na malakas pa rin yung tropa, yung kasi may 60 pa. Pagka wala akong makikita, important naman yung hawak ko. So, doon sa sobrang gumaganon eh. Sabi ko, may encircle na kami. Kita mo na yung kalaban? Oo, sir. Gaano kalapit na sila? Pangatlong nyog, sir. Ito isang nyog, pangalawa. Yung pangatlong nyog. Di ano ba mga nyog sa mga natin? 10 meters, 10 meters man yan? Oo, sir. More or less 30 meters 30 na. meters. Ngayon, ang masaklap doon, yung GPS ni Sir Argamosa, tinamaan din. So wala na kaming wala na kaming location na may padala. Hindi kayo maka-call for fire? Wala na, sir. Pero bago yun, sir, nakakuan pa kami. Kaya yung putok doon din sa amin. Kumbaga, hindi ko narinig kung fire may location sinabi ni Sir Argamosa. Kasi nandun na kami, sir eh. Pinapatakan na rin kayo ng howitzer? Oo, sir. Nandun na. Hindi na kami makalabas talaga doon. Sabi ko, isa rin yun sa mga enkwentro na memorable din kasi hindi ko rin nakalain na makalabas pa kami doon. Una-una, 7 na lang kami. Tapos yung napapalibutan na kami ng marami. Ang reinforcement namin, sir, dumating 5 a.m. Dumating yung nag-reinforce sa amin, sir, na isang combat group. 11. So 6 hours, buti hindi ka naubusan ng bala. Ang dami yung kalaban. Yun talaga, sir, ang ko sa sarili ko. Disiplina pa rin. Ayaw ko talaga yung maubusan ako ng bala. Sinong team lead? Di ba, nasa likod nyo sina Lieutenant Argamosa noon? Hindi, sir. Magkahilera na kayo. So, yes, one sir. section na. Yes, sir. Wounded yung 7. One section ng yes, sir. Oo, sir. So, anong diskarte nyo na noon? Kasi, siyempre, bagong estudyante kayo, hindi nga regular SR company, sir, pa. So, ang sa amin doon, sir, hold the line na lang kami. Bahala na kung anong mangyari. Pag mayroon kaming na kalaban, do or die. Do or die na. Wala nang, basta bahala na kung anong mangyari. Kasi kalakasan nito no, 96. Di yes, ibig sir. sabihin, 94 yung kay Sir Subihana, 96 kayo. Oo, sir, doon din. Itong Puno mo Haji mo. So gaano kalakas yung kalaban pa nung panahon na yon?
Malakas sir, makapal pa talaga sila noon. Kasi yung MNLF kasi noon sir, ganun pa rin sila sa Abu Sayyaf. Kasi yun sir, nung dumating yung reinforcement namin, yung combat group ni Sir Palma, ni sino ba ito? Isang 94 na may 94 din sir eh. Nung dumating yung grupo niya, doon na kami na kumbaga nabuhayan na kami ng loob doon. Tapos sila na yung nag-assault. Naiwan na kami doon sa kung saan kami nakadapa. Doon na kami. Ibig sabihin yung 6 hours na yon, hindi kayo makamaneuver left, maneuver right, pin down talaga kayo. Kasi yung mga wounded namin sir, di rin pwedeng iwan. Lalo sila Baho. Kabady ko talaga yung sila Baho. Hindi ko talaga pwedeng iwan. Buti hindi kayo pinintikashi. Yun din ang naisip ko sir kasi marami na kami nakikita na tumatakbo na mga kalaban. Paikot-ikot na doon sa amin eh. Sabi ko, wag lang silang lumapit talaga na kanat. Hindi sila patatawarin ng important ko tsaka yung 60 ko. Buti yung 60 mo, na ano mo rin yung bala mo, na ano rin, natipid-tipid mo rin. Oo sir. Tsaka itong maganda. Dahil sa sobrang gutom din, habang pumuputok sir, kumakain ako yung basyon, nandyan pa sa biscuit ko eh. Nagawa ko pang kumain eh. Kasi ano yun sir eh, kumbaga, enkwentro na yung mga estudyante na uhaw sa enkwentro para lang mga graduate. Kaya parang walang isip na takot. Sige nga, ikwento mo nga kasi kuminsan kasi di maintindihan ng mga ating manonood yung gaano baka uhaw yung estudyante na magka-encounter pag test mission. Ganito kasi yan. Kung pagpasok mo sa training school, unang-una kakalbuhin ka. Kumbaga, ang kontrata lang ng estudyante sa training school ay 6 na buwan lang. Kung suswertehin ka. Pero pag minalas ka, abutin ka ng 2 taon, hindi ka pa rin makagraduate dyan. Pag minalas talaga. So, sa 6 na buwan, ang pinaka-last phase dyan, yung test mission. So, dahil sa unang araw, nandun na lahat-lahat, pag-aaral, mga exercises, mga masi-masi, lahat nandun na. Ang pinaka-pinali dyan, yung test mission, na kumbaga yun ang inahangad ng halos lahat ng estudyante na makasali sa phase na yan. Kasi yun ang kung pag makasurvive tayo doon na natin magagamit yung ganito. Taba. Ito na yung kapalit niyan ng lahat ng hirap. Kaya kung gusto mo talagang makagraduate ng Scout Ranger, dapat yung test mission na yan, malampasan mo. Kaya pag sinabi ng mga AIs na wala kayong enkwentro, hindi kayo makagraduate, masama talaga loob ng estudyante nun. Kaya lahat ginagawa para lang maka-enkwentro. And then pag na-enkwentro, ano naman ang attitude mo? Pag hindi ka maka-enkwentro, talagang ganun. Pero pag naka-enkwentro ka na, pag nandun na yung enkwentro, talagang para tayong yung hindi tayo nakatikim ng pagkain na masasarap tapos biglang salang ka doon sa Itulyokan, tingin mo halos lahat kakainin mo na eh. Takam na takam ka eh. So ganun, tsaka ang tapang ng estudyante siya talaga nandun makikita mo pag-graduate na. Talaga, ewan ko lang sa iba rin kasi pero sa akin, sarili ko, yun ang naramdaman ko na talagang hindi mo maisip na mag-negative ka kasi hinangad mo yan eh. So, dapat gawin mo lahat para makuha mo yan. Yan, nasabi mo yung tapang ng estudyante, yung ganun ba? Kasi kumisan sinasabi nila, takot daw tayo sa mga in-check ba? Tapos, isabak mo lang yung Scout Ranger na estudyante. Ano bakit napakatapang ng estudyante, lalo na pag-graduate na, pa-test mission na? Siguro sir, doon kasi sa umpisa pa lang ng training,
kumbaga minomold yung isip ng mga estudyante na yan, dapat ganito kayo, dapat ganitong gagawin nyo. So sa loob ng 6 na buwan na laging ganun ang sinasabi ng mga instructors. So kumbaga yun na yung pumasok sa mga isip ng estudyante. Dapat pala pag Scout Ranger ganito. So ganun, pinanindigan na nila yun, sir. Natin pala. Natin. Okay. Oo. So paano nagtapos 'yon? Paano nagtapos yung encounter nyo pala na 'yon? Buti kasi walop kayo doon, katay kayo lahat doon kung Sir. hindi walang reinforcement. Ang enkwentro nag-umpisa ng 5:15, kung hindi ako nagkakamali, mga 5:15. Natapos, na-clear ang area alas 3 ng hapon. Yung yung dinaanan ng mga nag-withdraw na mga Abu Sayyaf, sir, nung nasundan namin, nung tapos na, nung sinundan na namin yung dinaanan nila, doon sila pumasok sa kampo ng MNLF. Doon. Kaya so sabi ko, mahirap magkumpiyansa. Kahit kanino, kahit kasi minsan sarili mo talaga. Ako, ang kwan ko, sir, sa sarili ko, pinaka-motto ko, ano tawag doon? Huwag kang magkumpiyansa kahit kanino. Kahit sa'yo, sir, o kasi sa mga anak ko, sa mga kapatid ko. Kasi nga, para sa akin, minsan, sarili natin, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. So, huwag tayong magtiwala kahit kanino. Doon napatunayan mo doon. Patunayan mo doon na ano. Kasi yan, napatunayan ko yan sa lugar ng mga kalaban. Akala natin, friendly forces yung naandyan. Yan pala, kinukupkup rin ng mga kalaban, mga kaaway. Pero organic ka, di ba? Pero yun yung una mong major encounter? Bago ako, sir, nag-regular, ang major encounter ko ay yun, sir, Sultan sa Barongis, Lagpan, Malmar, sa Carmen. Non-ranger pa ako noon. Isa-isahin natin. O sige nga. Pero sa atin kasi, di ba, required organic tayo, Yes, required talaga na dumaan. Yes, And sir. explain mo nga na yung mga nag-estudyante na ranger, marami na rin karanasan yung iba dyan. Di ba? Yes, sir. Parang ganon. So, yung kagaya ko na nakasurvive sa training, tawa ng Diyos nakapag-retire, sa buhay estudyante, mayroon tayong kanya-kanyang karanasan. Yung tapang ng bawat isa, hindi natin masusukat. Iba yung tapang mo, iba yung tapang niya, iba yung tapang iba. So, pero pagdating pag nasa school ka, yung tapang ng bawat isa, parang iisa lang eh. Parang, kumbaga, kung tapang mo, ganun din tapang ng iba. So, masarap yung experience sa buhay estudyante pagdating sa enkwentro. Okay, SR class 1 to 8.